Okay na po. Yes po, yes po. Okay. Okay, so, mag-record po kami. Okay lang naman po yan, no? I-record po tong whole interview. Okay po. Okay, so, yan po. Good morning, Ma'am Angelica. Thank you for taking the time to participate in this interview. We are the researchers. I am Shane Marcubilia, along with Mr. Jerry Ramos and Ms. Naomi Aduriba. We are fourth year BS Psychology students from Iris, Manila, and we are currently conducting our undergraduate thesis titled Live Experiences of Young Professionals with High Expectations Due to Childhood Overachievement. But before that, you must know you must know that your rights, that all of your information in this study will be kept with utmost confidentiality based from the Data Privacy Act of 2012. And would and we would also like you to inform you that your participation in this study is voluntary and you have the rights to refuse to answer or withdraw anytime if you're comfortable sa mga question po namin. And we will respect your decision, and upon your withdrawal po, we make sure po namin na yung information na nilagay niyo po sa database namin, it will be deleted, and we will be uh, protecting your identity po. So, do you have permission to proceed with the interview po ba? Yes po. Yan, thank you very much po. And before we start po, meron lang pong, can you tell us about your childhood po? Like, kwento lang po kayo, ganun, to warm with us. Okay. Childhood. Okay. So, pakilala lang po muna ko. I'm Maria Angelica Cabiles, and I'm a teacher for 3 years and almost 4 years na po. Then, about my childhood, actually, wala po akong fun childhood or anything na share, but naman mga memorable childhood. So, I grow up in a province. So, hindi po talaga ako lumaki here sa Manila. So, laking probinsya po ako. Nag-transfer lang po ako here nung namatay po yung father ko. Then, my childhood naman po kasama ko po yung father ko. It's fun. Kasi all of lahat po ng gawain for boys. So, natututunan ko sa kanya because nga lumaki ako kasama siya. Marunong ako magluto, magtanim. Tapos, yung work niya kasi may vulcanizing shop siya. So, tumutulong din ako sa kanya nung bata akong mag-ayos ng mga goma, mag-ayos ng sasakyan. And then, hindi po siya madali kasi yun nga po, mag-isa siya. And then, my mom po kasi here siya nag-work sa Manila. So, longing ako that time sa mother ko because malayo siya sa amin. And hindi po namin siya masyadong nakikita or nakakasama. Kaya yung childhood ko parang na-feel ko na isa lang yung nag-aalaga sa akin that time or isa lang yung nakikita ko that time because nga po, yung father ko lang yung nakakasama ko. But, syempre, hindi naman po porket father ko nakasama ko ay walang care yung mother ko. That time talaga longing lang. And after that, kapag sa study naman, after ng study or after ng sa school, diretso na sa bahay, and then maglalaro na. Wala nang ibang iniisip ko din, maglaro. But syempre, nag-ano muna sa bahay, household chores, tapos after na, laro na. And then, na-experience ko lahat ng mga laro ng childhood ko, tumbang preso, piko, anything po na hindi
I don't know if na-experience pa ng ibang bata ngayon. And then, hindi, yung parent ko, hindi sila strict kapag lumalabas. Parang pinapa-experience po nila yung mga dating ginagawa ng bata. Pinapa-experience na pinapalabas kami. Kung gusto namin maglaro. Kung gusto namin na-enjoy yung childhood namin, ang kabataan namin, yun po ginagawa nila sa. So, I think yun lang po yung i-share ko po. Yan. Thank you so much po. Yeah. So, ayun po, let's begin sa first part. Yung first part po ng interview dito is about describing your experiences as young professional with high expectations due to childhood overachievement. So, yung unang tanong po is, when did you realize that you were an overachiever as a child? When you realize that it, actually, actually po, ay wala pa akong expectation nung bata ako. So, parang hindi ko siya na-realize na na overachiever kasi nga that time gusto ko lang makapasa talaga. That time kapag may pasado yung grades ko, okay na. So, parang hindi ko po ina-achieve na or hindi ko po ina-achieve yung mas mataas pa doon or hindi ko pa ina-achieve na ay kailangan kong mag-compete dito or kailangan kong ganito para magkaroon ako ng mataas na grades. Wala po. So, that time po kasi nung bata ako, hindi po ako nagpo-focus sa academics. Mas nagpo-focus po ako sa extracurricular activities. Nagpo-focus po ako sa mga sports, sa mga ibang activities na hindi na kailangan hindi kailangan mag-aral. So, I think mas nagiging overachiever ako sa extracurricular activities, hindi po siya sa academics. So, huli ko na po na-realize na kailangan kong maging achiever or so, huli ko na po na-realize na I think nagkakaroon ako ng pag-iisip noon na kailangan pala yung academics yung unahin kaysa yung sa extracurricular activities. So, yun po. Pero, meron po kayong mga awards po before? Like, Yung academics po? Yeah, sa academics naman, wala po eh. So, nakukuha ko lang po is medal because sa mga sports and extracurricular activities. But sa academics po, wala po akong nakukuhang awards doon. But pumasa lang talaga. Yun na po yung sa isip ko yung awards na yun, yung pumasa lang talaga. So, ano po yung, kung natatandaan nyo po, ano po yung unang award na natanggap mo? Kahit mapa-extracurricular man po ba yan or academics nung bata ka? Tapos ano pong naramdaman nyo doon? Saka yung reaction po ng magulang nyo po about it? Meron akong isang award, siguro nung grade 4 na ako kasi noon naging naging competitive. So, dati before po kasi, so, hindi naman sa pag-ano, nagpo-focus po ako only in the math subject. Dati, nag-po ako sa math subject. So, unang na-achieve ko po that time is buong first grading hanggang fourth grading is nasa top na po ako noon. Simula po ng grade 4, nasa top na po ako noon. And then, isa pa po ako sa trusted person para po for specific or sa math subject lang po. Kasi doon lang po ako nag-focus and parang gusto ko yung numbers before kesa po ngayon. And then, syempre, yung kumukuha po kasi ng grade score or ma-attend ng mga meeting. Dati kasi may mga PTA meeting pa before the kuhanan ng cards. So, ate ko po yung kumukuha nun. So, siya yung nakakita ng grades o siya po na nakakita kung anong achievement lang po ako. Kaya, ayun po, masaya siya or tuwan-tuwa po siya. Then, syempre, ako kasi, so, simula ng grade 1 ako, wala talaga hindi ko talaga trip yung, or hindi ako paaral. So, nung simula lang ng grade 4, doon ko lang po na-realize na, ay, ganito pala yung feeling kapag nasa top or ganito pala yung
feeling kapag nasa achiever ka. So, kasi nakita ko po yung happiness ng ate ko. Kaya, yun, na masaya po. Ano lang po, tanong lang po, yung grade 4 po na sinasabi niyo na nasa top kayo, specific lang po siya sa math subject po ba? Ay, Or buong class naman po yun? buong class naman po siya. Buong class. Yes po. From then on po ba, dahil po nakita niyong masaya yung ate niyo na may awards kayo, tuloy-tuloy po ba yung Yes awards? po. Doon na po nagsimula. Okay. Tas, sige, mamaya na yun. So, next question po is, how would you describe the overall impact of your childhood achievements on your current life as a young professional? Again, so, syempre, simula po nung grade 4 ako, so tuloy-tuloy na po siya. Kasi syempre, na-realize ko na may hindi na-disappoint, may expectation sila sa akin. So, hindi kailangan, pero hindi naman siya pino-pressure, may expectation. Kaya, yung impact ng childhood achievements ko, nadala ko na po siya hanggang current life, simula nung junior high school ako hanggang here, naging professional teacher na. Simula junior high school po ako, I promised myself na dapat hindi na makakita ng line of 7 yung family ko sa akin, sa grades ko or sa cards ko. Tapos, hindi na sila hindi na sila madidisappoint or hindi na sila hindi na nila sabihin, ay, may palakol ka na naman, ay, ano na naman ito. Tapos, kaya I promised myself na once na nakita po nila yung grades ko, ay matutuwa po sila. So, hanggang dito sa current life ko, nung nag-take pa ako ng board exam last year, so, I promised din na, hindi ako nag-promise, so sabi ko, wag na lang sila mag-expect because I don't know if makakaya kong makapasa o makakapasa ako. But, syempre, nag-expect din ako sa sarili ko noon or parang pinipressure ko rin yung sarili ko noon na kailangan makuha yun. So, simula ng grade 4 na yun, mas nagiging competitive po ako sa sarili ko hanggang sa nasama ko na or nadala ko na hanggang sa current life po. Okay. Yeah. So, ang next question po is, what goes through your mind when you reflect on your childhood achievements? Well, wait. So, maybe, siguro if hindi ko, or maybe hindi ko ginalingan, or hindi ko po pressure, or hindi ko inayos nung childhood, or hindi ako nag-ayos, maybe, siguro hindi niyo ako na-interview ngayon. Yan po. Opo. Yes po. So, last po sa part ko is, in what ways did your childhood achievements influence you to grow as an individual and as a professional? Sabi, Okay. nabanggit nyo lang din po kasi na may expectation na kayo sa sarili nyo simula nun. So, pwede po bang pa-elaborate pa po? So, syempre, childhood, di ba, for example, hindi naman ako magaling sa academics that time. So, nagbago lang yun simula nung nakita kong may masaya sa nagawa kong achievements. So, as professional ngayon, gusto ko rin makita yung students ko na may natutunan sa akin, or gusto ko rin makita na yung childhood ng mga students ko or yung magiging childhood ng mga students ko ay makakaranas din ng achievements kagaya ng mga teachers nila or kagaya ko. Gusto ko yung nakuha kong knowledge or inspiration from my childhood is ma-share ko rin sa kanila. So, syempre, some of my students or some of the students ay na-experience din siguro yung na-experience ko before.
na nagfo-focus lang sa ibang bagay, kung saan sila magaling, kung saan sila comfortable. So, maybe may experience sa childhood, may bibigay sa kanila ng inspiration para po ma-achieve yung mga gusto nilang ma-achieve, hindi lang sa kung saan sila magaling or saan sila may skills, but also mas mapagaling pa po nila yung mga bagay na hindi po sila magaling. Yun po. Yan, thank you po. So, si Mr. Ramos na po yung magtatanong Okay from po. here. Bale, for the next question po, do you ever feel po ba that the high expectation to succeed is naka-impact po sa well-being niyo po? Halimbawa po sa mental health dahil sa mataas mong expectations sa sarili. And paano? Okay. So, again, yes, may expectation na nga sa sarili, pero syempre with the help of my family po, hindi naman sila nagpe-pressure or hindi naman sila nagbibigay ng, or for example, nag-failed ka, hindi po sila nagsasabi ng kung ano para magpapababa ng confident or ng i-discourage po ikaw. So, syempre, ako lang po na may high expectation sa sarili ko, kapag nag-failed po ako, okay lang. Kasi may family po ay hindi po ako pinipressure nga po. Hindi po nila ako, mas tinutulungan pa po nila ako. Kaya sabi ko, if mag-fail po ako, try again, ayusin again, and then, syempre, ila-learn kung ano po yung mistakes na ginawa, kung saan po ako nagkamali or bakit siya fail. Kaya, hindi naman po siya, sometimes, magbe-breakdown ka because, yun nga, papaisip ka nun, mag-overthink ka, kung anong nangyari, bakit ganun, ginawa mo naman yung best mo, bakit ganun nangyari. But, syempre, kapag na-realize mo po na, na-realize mo na maybe may purpose kung bakit ganun nangyari, maybe may purpose kung bakit nag-fail, kasi nga, makakagawa pa tayo ng mas better or mas magkakaroon pa ng better come up kaysa po isipin, sorry, excuse me, kaysa mag-overthink na mag-overthink, mas isipin po kung ano pa yung magiging better way or may way para po masucceed or para ma-meet mo po yung expectation na yan. Hindi naman porket na I have a high expectation sa sarili, ay hahayaan ko na lang po yun na masira yung kung ano man po yung meron or yung well-being, especially yung mental health ngayon. Hindi po siya sinasabing mental health lang, kasi marami pong nakakaranas noon or marami pong nakaka-experience ng may mental problem or mental issue. So, yun lang po. Ayokong dumating sa point na ma-feel ko yun or maranasan ko yun. Kaya kapag na-feel ko na or na-experience ko na hindi na po, parang hindi na to okay. Parang hindi na to okay sa mental health, parang hindi na siya, parang hindi na kaya ng mind ko, baka na-overwhelm na. Kaya, for example, kaya dapat, later na lang ulit, wag na muna natin tapusin or wag muna natin sa susunod naman. Kasi hindi porket na, for example, hindi porket na gusto mo matapos ngayon, ipupush mo po yung limits mo hanggang sa masira na po kung ano po yung meron ka o ako masisira yung well-being mo. Kailangan po if ever na na-feel mo na na-overwhelm ka na, na-feel mo na lumagpas ka na sa limits mo, ay stop na muna. So, yun po yung inaano ko. Kaya, for me, hindi naman po siya masyadong naapektuhan. Maybe if super need na talaga or sobrang rush na ng lahat, so, doon lang po nagkakaroon ng breakdown. Yung ginagawa po nun, magra-rant lang sa family, sa loved ones, and then after that, okay na ulit. Laban na ulit and tapusin na ulit. So, yun po.
Ayun, tsaka nakadepende na rin po talaga rin sa sarili rin natin kung paano po tayo magde-deal sa, ayun nga, Yes po. sa high expectation natin sa sarili if gagamitin ba natin 'yun as for ay gagamitin ba natin 'yun expectation yung high expectation na 'yun to improve more, ayun. Yes po. So, So, yung high expectation, parang um, motivation mo na rin siya para sa sarili mo. Pero in a good way, hindi po siya in super push your limit or lumagpas ka na po sa limit mo. Yun. Parang good pressure po, no? Yes po. Parang ganun po. ayun. So, sa next question naman po, next slide. Thank you. So, how can you say that the expectations were placed by yourself and not by external factors? Oo. Like sinabi ko po before, may family po naman. Hindi naman sila kakaroon ng o wala po silang high expectation. For example, yung mama ko po kasi, sinasabi niya, kahit anong gusto mo, go lang basta kaya mo. Kahit anong gusto mong kunin, go lang yan basta kaya. So, that time, hindi niya kasi alam na nag-teacher ako. So, kung yan yung gusto mo, go lang. Kung yan yung comfortable ka, kung kaya mo yan, go lang. Wala po silang high expectation because they know po na kaya mo or kaya ko. So, that high expectation or expectation, hindi po siya external factors, kundi sa sarili ko lang po talaga. Kasi, syempre, I'm second oldest sister. So, syempre, may expectation because yung ate ko nga, sumakses. So, syempre, may high expectation na po ako sa sarili ko na sumunod sa kanya. So, yun po. Ayun, tsaka siyempre po, 'di ba, gusto niyong masuklian yung paghihirap din nila. Kaya Yes po. ayun, kaya Yes. talagang sa sarili talaga yung pressure na Yes po. nanggagaling. Pero, So, pero kapag nag-fail nga po, wala naman disappointment. Kasi, syempre, susupport ka pa rin nila. And, tutulungan. Ganun po. ayun. So, for next question naman, ayan. Looking back, do you think po ba that being a childhood overachiever has affected your professional identity? If so po, in what ways? Okay. So, looking back, I think, um, oo, nakaka-affected siya. So, siguro, yun nga, siguro if hindi ako nag-expect sa sarili ko that time, siguro hindi ako magiging professional or hindi po ako maging teacher. Siguro hanggang doon na lang po siguro ako or hanggang hanggang doon na lang. So siguro hanggang doon na lang and siguro hindi ko na siguro mamimit yung ganitong achievement. Sorry po. Pero hindi ko na mamimit yung achievement or nag-expect that time sa sarili ko and hindi po magiging overachiever, siguro wala pong maapektuhan sa professional identity ko po. Ayan, thank you. So, for next question naman, how do you feel about yourself being a young professional na may mataas na expectations? Okay, how do you feel about this being? Okay, so paano ko ba siya i-explain? So, for me,
again, for me po, if, syempre, siguro tinatawag na siya na young professional. So, having a high expectation, so, okay, parang, hindi siya madali. Hindi po siya madali. Kasi, hindi mo alam or hindi ko alam kung paano po yung pagsasabayin din yung expectation ng iba and expectation sa sarili ko. Because siyempre, yung professional or kagaya natin, lalo na po, especially na po kapag may mga matatanda kang kasama, so may expectation po sila sa mga young professional. So, yung expectation nila, parang mas mataas kaysa sa high expectation mo. Kaya sometimes, na-overwhelmed or sometimes, parang tama na yun, ayoko na. Parang nafe-feel ko na, tutuloy ko ba to? Kaya ko ba ituloy to? Or, tama na yun. Kasi may expectation na nga ako sa sarili ko, dinadagdagan pa ng iba. So, parang, mafe-feel mo na, parang mali atang naging professional or mali atang naging tinatawag kayang professional kasi mas mataas yung expectation ng iba kaysa sa sarili mo eh. Kaya parang yun po, sometimes nakaka-overwhelm, nakaka-breakdown, or nakaka-drain siya. Actually, nakaka-drain talaga siya. Lalo na kapag, pero syempre, kailangan mo pa rin maging professional sa harap ng maraming tao. Or kailangan pa rin, kahit drain na drain ka, wala kang tulog, kailangan mo pa rin maging professional, especially may mga students ka na nag-aantay sa'yo, may mga students ka na umaasa rin sa'yo, or may mga students ka na may bagong learning or may bagong knowledge po sila makukuha sa inyo. Kaya even though drained, overwhelmed, or exhausted, kailangan pa rin i-continue yung pagiging, sinasabi nila, yung professional, even though kahit na mataas din yung expectation mo sa sarili mo po. Ayan. So, next slide. Ayan. In the second part naman po, you will be sharing how you cope or deal with the challenges of being a young professional with high expectation due to childhood overachievement. Bale po sa question number 1 po is, in what ways, if any, have your early achievements influenced your approach to work, such as standards for success or your attention to detail? Excuse me. So, in what ways, if, okay. So, in what ways, siguro, as a teacher na lang, no, siguro, as a teacher, siguro yung achievements or yung approach din ng mga teachers sa akin before, or siguro yung mga influence din ng mga teachers sa akin before para ma-achieve or magkaroon ng achievements, siguro ginamit ko siya ngayon or naging standards ko siya para po mag-share ng knowledge, information, and mag-share ng learnings sa students ko. And then, ginamit ko siya, yung mga nakuha kong achievements before, or mga achievements ko, ginamit ko siyang standard para din po mabigyan ng inspiration yung mga bata po. So, syempre, pag ginamit natin, syempre, magkakaiba naman sila ng learning capacities, or yung iba, mabilis mabilis yung attention span, yung iba naman, hindi. So, yung standard or yung approach ng teacher namin before, pwede po siya or naging way ko rin siya to approach or to help
strengthen my students para po sa mga learnings or sa mga knowledge na importante makukuha or nakukuha po nila. Siyempre, as a teacher, lahat po ng sinasabi ko or lahat po ng sinasabi namin or lahat ng knowledge na galing sa amin, susundin po yun ng student. So, syempre, before namin sabihin or before kami mag-share ng knowledge or information, kailangan pa rin namin yun aralin. So, parang nag-aaral pa rin kami or nag-aaral pa rin ako, then parang sinishare o nire-review ko lang po sa kanila. So, yung yung approach ng pagiging achievement or yung achievement na yun, parang bumabalik po sa akin. So, parang mas na-influensya na po ulit na kahit teacher ka, kailangan mo pa rin mag-aral. So, kahit teacher ka, kailangan mo pa rin may ma-achieve. Dati, yung achievement or yung childhood achievement na nakuha mo, ibang achievement na ngayon yung gusto mo. Gusto mo, sila lumabas sa kwarto na yun. Ma'am, nandiyan pa po ba kayo? Yes po. Nawalan po ata ng signal. Sorry. Okay. Ulitin ko Medyo na lang. nalag nga po. Hindi Sorry. po, ayos naman po siya. Dun sa last part lang po. Pero nagets naman po namin siya. Okay. Ayan. Okay. So, to continue po. Sige po. Sorry. Go na po. Ay, okay na po. To continue po, good morning po. Ako po si Naomi Alden Ribon, ang last sa mag-i-interview po sa inyo. Okay. So for continuation, ang tanong po is, what challenges do you face being a young professional with high expectations due to childhood overachievement? Okay. Alright. Okay. So, wala nga lang po siya o hindi lang po talaga siya naririnig. So, yung expectation ng childhood or the overachievement or achievement ng childhood ay ibang-iba na po siya ngayon sa young professional. So, dati, yung childhood ko, yung achievement ko ay gusto ko lang makapasa. Gusto ko lang makita yung grades ko na okay, pasado. Makakamove ako to another level. But ngayon, yung young professionals or ngayong professionals na iba na po yung achievements na gusto namin. Hindi na po siya grades, hindi na po siya yung makamove ako for another level, but for my students po. So, as a teacher, ang challenges po nun kung paano po namin i-implement or paano po namin share yung knowledge and information na tinuturo namin sa students namin na dapat before po sila lumabas ng classroom ay may natutunan po sila. So, before lumabas ng classroom, may makukuha po silang information or knowledge from us. So, yan po yung bagong achievement na gusto namin o gusto kong maranasan na kailangan tutunan po sa amin. So, hindi po siya hindi na po siya grades, hindi po siya movie namin, hindi, mag-move po din siya sa another level. Kaya, challenging po siya, especially kaya challenging po siya, especially kapag may na-meet kang students
minsan magaling. Kaya kailangan na if yung achievements o gusto mo ma-achieve ngayon is dapat sabay-sabay po silang maka-move sa another level or sabay-sabay po silang may matutunan, hindi po yung may mauuna or may mahuhuli po. Ayan. Sorry po, Mama. Pero kung ma-explain nyo po siya in, phrases lang po. Kasi po, nag-lag po kayo sa part namin. Okay. Sorry po. Sorry. Okay. Sorry po. So, again, child expectation due to child overachievement. So, syempre, before, yung expectation ko po kasi sa sarili ko or yung childhood expectation ko po sa sarili ko ay achievement na po sa akin yung mag-move to another level. For example, grade 4 ako, achievement ko lang is makapasa, tapos makamove sa grade 5. Pero ngayon po kasi as a young professional, marami na pong challenges na ma-meet or marami na pong challenges na ma-face. As a teacher, yung achievement na po namin or magiging achievement na sa akin is lalabas yung students namin sa room na yan na may learnings at may natutunan. So, syempre, yung challenges na yun or challenge na yun, hindi naman po lahat ay pag lumabas sa room na yun ay may natutunan or nag-gets yung mga lessons na binigay namin or mag-gets yung mga lessons or information na binigay namin. So, yung challenge na yun, dapat wala pong mahuhuli sa paglabas or wala pong mahuhuli na maka-pick up ng mga information or knowledge na gusto namin ibigay, dapat po sabay-sabay po sila. So, yung achievement po sa akin yun, yung sabay-sabay po sila mag-move sa another level, sabay-sabay po silang makakuha ng tama at maayos na information po. Ayan, nagets na po ngayon. Thank you po. For the next question po. Lapit na matapos. Okay. What are your coping mechanism naman po dealing with that challenge na lang po? Since hindi naman po sabay-sabay nga lahat natututo. So, yung coping mechanism ko po yan ay sabay-sabay kaming mag-aral po. So, for example, syempre, hindi naman yung teacher, hindi naman yung magbibigay lang ng information na hindi po inaral. So, mag-iisip po ako ng bagong strategies or bagong way para po mas maintindihan po nila. Mas makuha po nila yung information kung ano po yung gustong iparating ng lesson or kung ano pong gustong iparating ng teachers. Kung dito sa strategies na to or dito sa way na to, iba yung nakagets or isa lang yung nakagets, maybe think na another strategies para po lahat ay makasabay at lahat po ay makakuha ng information or knowledge na kung ano po ang pinaparating ng teachers and the lesson po. Ayan, new strategies, mag-iisip na new strategies. Yes Ganun po talaga mga teacher. Okay, next question po. Can you describe a time you experienced a significant failure? And paano po kayo nag-respond dun sa failure na yun? As young professional po ba or walang Pwede pong noon as a child kasi nga po gusto niyo maka-achieve. Tapos ngayon pong professional din po. Okay. So, failure nung childhood or failure ng childhood, paano ma-feel ng student dati na nag-failed sila kung hindi po sila okay. So, again, childhood failure. Sa childhood failure naman po, kapag nag-failed or
kamali, iiyak. Iiyak lang po. Hindi po, I mean, yung own experience niyo po. Ano po Okay. yung natatandaan yung failure na naranasan? Mm. Opo. Okay, sige. I-identify ko pa yung mismong failure, tapos how to respond it. Opo, sana. Kahit isa Okay, lang pong sige. significant failure. Okay. Okay, thank you. So, maybe nung childhood failure. Wait lang ha, alalahanin ko. So, Pwede pong ano po, pwede pong nung childhood or nung junior high or nung college, kunwari entrance exams or board exams, yung mga ganun po. Pwede po kayo. okay, Opo. sige. So, maybe in college na lang. Okay. So, maybe in college na lang. So, in college po kasi, di ba may entrance exam yung college. And then, isang school lang po yung pinag-entrance exam ko. As in, isang school lang. And then, yung TUP Manila lang po, kung saan po ako doon lang po ako recon. Nawawala-wala po kayo, ma'am. Sorry po, nawala po si internet connection. Hello? Ma'am, since matatapos na po yung meet, gawa na lang po kami bagong link. Join na lang po Okay. ulit Sorry isa po. bago. Hindi po, ayos Okay lang po. lang po, okay lang po. Kasalanan po talaga ng wifi ng Pilipinas yan. Sige po. Okay, okay. Thank you. Ganda lang po namin. Ayan po. Hello po. Wait lang po. Ayan. Hello po, ma'am. Ayos na po. Repeat lang po Hello namin yung po. question Sorry. po. Ayan. Can you describe a time you experienced a significant failure? How did you respond to it? Ay, wait lang. Wala pa po akong nakikita. Okay, ayan. Okay. Naririnig po ako. Hello po. Apo, rinig po, rinig po. Okay, thank you so much. So, sorry for yung inconvenience na naman because of the internet. Okay. So, can you describe it? Okay. So, again po, naka-experience po ako ng failure nung taking a entrance exam, entrance exam college. Kasi junior high school and senior high school, wala naman pong entrance exam. So, college talaga may entrance exam. That time, inisip ko kasi parang paano ako papasa sa college or paano ako mag-take ng entrance exam sa college. So, dalawa yung pinag-examan ko, the PLM and also the TUP. Sa PLM po kasi, ay hinatak lang po ako doon. So, siguro wala akong idea or wala po akong intention na mag-apply po sa PLM kasi doon po ako sa TUP gusto mag-entrance exam. So, sa TUP, nag-try po ako or entrance exam ako for the computer science. Hindi po siya education or wala pong education sa plano ko. Then, I failed the computer science. Then, hindi po na kasama sa mga nakapasa, hindi po nakasama sa pumasa
So, nag-antay, after that, so, syempre, umiyak po ako noon. Umiyak ako, nalungkot, kasi isa lang yung, isang school lang po talaga yung in-applyan or gusto kong applyan, yung TUP lang po. Kasi yung TUP po kasi ay magaling sa mga technology. Technology po ay isa sa pinakamagaling ang TUP. So, sabi ko gusto kong mag-apply doon, gusto kong mag-aral doon sa TUP, but bumagsak, hindi pa ako nakaabot, hindi pa ako nakapasa. Then umiyak ako noon kasi hindi ko po nakita yung pangalan ko doon. But, but after po niyan, lumabas po ng another announcement yung TUP na pwede po magkaroon ng recommendation. Hindi nga recommendation, para mag-reapply ikaw doon sa college na gusto po ninyo. But ako po ay hindi po ako nag-reapply because nakapasa po ako, yung score ko ay pasado po siya doon sa education po. So, ang ginawa ko, hindi na ako nag-reapply doon sa computer science, kundi kinontinue ko na lang po yung sa education. Kaya yung iniyak ko, okay na. Kasi may another opportunities or maybe better opportunities kung kung tinuloy ko po yung pagiging edu student po. Yun po. Pero bakit nyo po naisipang ituloy pa rin yung edu? Pero gusto nyo po dati yung, di ba, computer? Bakit po napunta sa edu? Tinuloy ko po siya because the course ko po ay ICT naman siya. So, related naman po siya sa computer and hindi nga lang po siya eksaktong computer science, but at least may part pa rin po na gusto kong course. So, kinontinue ko na po siya. And then, that time po kasi ay pasukan na, or that time po kasi is mag-start na yung class. So, na-stress na ako noon kung saang school pa po ba ako, ayoko naman pong pumunta ng private school or ayoko naman po mag-apply ng private school kasi doon, pwede ka ng may ibang private school na hindi naman need ang entrance exam kasi nga tuition yung kailangan doon. So ayoko naman na ganun ang mangyayari. So kinontinue ko na po yung pagiging year-end student. Ayan, sige. Thank you po. Next. What valuable lessons have you learned that help you as a young professional with high expectation? Okay. Valuable lesson. Have you experienced with, wait lang po, high expectation? Valuable lesson. So, okay. With the high professional, siguro i-combine ko na lang yung childhood sa ngayon po. Okay. So, syempre, siguro kung hindi ako nagkaroon ng high expectation or nagiging overachievement ng childhood, siguro baka isang lesson na lang ako ngayon. So, isang lesson na lang tong mga to or isang malaking regret. Okay. So, siguro isang malaking regret na lang po siya. So, maybe hindi po masasagot tong mga or hindi ako makaka-interview ng ganito kung hindi pa ako nagkaroon ng high expectation before. So, big lesson ko lang or valuable lesson ko lang ay buti na lang nagkaroon ako ng expectation sa sarili ko before or buti na lang nakita ko yung happiness ng parent, ng family ko dahil sa achievement na nakuha ko. Buti na lang, kinontinue ko or nag-continue ako. Even though hindi ako nakapasa dun sa college entrance exam na gusto kong course, at least kinontinue ko pa rin yung isa pang opportunities kasi may better opportunities pa pala
or may another opportunities pa pala for me na kahit nag-failed dun sa isa, at least meron pa pong mas maganda. At ngayon, as a young professional, mas nakakatulong po talaga yung mga natutunan ko before or mas, mga yung expectation ko before hanggang ngayon po ay syempre dalang-dala ko pa rin po na hindi lang din para sa akin but also para po sa mga students ko po. Yun po. Ayan. Bali, ma'am, ano po, parang yung lesson na natutunan nyo is that pag nag-fail dun sa isa, meron pang magbubukas na pinto. Yes po. And baka much better yung opportunity dun. Okay. Yes po. Kaya, Next. grab sorry po. grab. Maybe that's for you talaga or maybe yun yung purpose or give talaga sa'yo ni Lord. Ayan. Tama. Before po yung pinaka-question natin sa last question, paano nyo po i-define yung success as a child? In your child perspective po. I-define yung success. Maybe, siguro pag na-meet mo na yung gusto mong ma-meet. For example, as sa childhood, ma-meet ko lang is makita ulit yung happiness or smiley face dun sa ate or sa family ko. Yung childhood po ako. And now, as a young professional or an adult, siyempre gusto ko yung ma-meet or gusto kong success na makita ko yung mga students ko na sa stage, sinasabitan ko ng medalya. Yan po. So, before gusto ko yung medal, but for now, as an adult, as a young professional, gusto ko naman makita yung students ko na umakyat sa stage, sinasabitan ko ng medal. Yun po. Yun po yung success for me. Parang before po gusto nyo kayo yung sinasabitan ng medal. Ngayon po gusto nyo na kayo ang magsasabit ng medal. Yes po. Yun po. Yung kinakamayan na. Wow. Picture. Nasagot nyo na rin po kasi, how have you redefined success for yourself as an adult? Pero yung question ko is, may next question pa. Does this differ from the expectation placed on you during childhood? Meron, siyempre. Siyempre, paano po? Siyempre nga, siyempre, expectation ko lang sa sarili ko is para lang sa sarili ko talaga. So, wala naman ibang kinalaman yung ibang tao dyan. Pero, siyempre, ngayong adult na, and nagtuturo na, and the teacher na, yung expectation ko sa sarili ko, na bibigay or napapasa ko po sa students ko. So, kapag yung expectations mo ay nadala mo po siya, so parang nabibigay or na i-encourage mo rin po nun yung magiging students mo po. Pero in a good way po. Hindi po siya yung pinipressure mo yung students. Mas pinipressure mo pa yung students mo kaysa sa mga parent po nila. Pero in a good way naman po. To inspire them and to encourage them lang po. Ayan, tama po. Positive pressure lang po tayo. Yes po. Para may motivation. Bali, agree po kayo sa idea na yung positive pressure is also a motivation? Siguro based on my experience, isa yes. Yes Ayan. po. For me, yes. Pero Yun din po syempre, yung nakuha. pero syempre nga, iba-iba naman po tayo ng characteristic, iba-iba po tayo kung paano natin i-embark or paano po natin i-absorb yung expectation and pressure na po yun. Ayan. Thank you so much po. That would be all for this interview session. Miss, ang aming pong leader may sasabihin po. Okay, thank you so much. So, yun po. Thank you po ulit, Ma'am Angelica. Bali po, meron pong may sisend na po kami sa inyo na informed consent po. Pwede nyo pong basahin po yun. Tapos, ihingin po namin yung
pwede po kayo po maglagay ng e-signature nyo po doon. Katunayan po na pumayag po kayong interviewin po namin. Tapos, or pwede naman po para hindi na hassle sa inyo, isend nyo na lang din po yung e-signature nyo po Ay. sa akin. Pero kayo na po bahala. Okay, sige. Tapos po, magsisend po kami ng e-certificate po sa inyo. Pasasalamat lang po na tumulong kayo sa study namin na to. Okay, okay. Tapos, mag-give din po kami ng small, ano ba to? Monetary, ano yan? Honorarium po. Ay, honorarium po sa inyo. Nahirapan. Papasasalamat lang. Pero huwag po kayo mag-expect kasi small lang po talaga siya. Ay, no, it's okay po. Kahit yung certificate, okay na po yan. Big, Ay. help na rin po yun ng certificate. Alam mo, ginagrab namin yan. Totoo po ba yan, ma'am? Kukunin namin yan. Sabi grab daw. Lahat ng opportunity. Grab the opportunity. Okay. Pero yun po, thank you so much po. Thank you po. Ayun na po yung last namin pong participants po. Tapos na kami sa data gathering. Kaya Wow, congratulations. Yeah, thank you po. Magte-thematic na lang po kami. Yun na, yung mahirap. Ay, wag po ganyan. Kaya, Okay lang yan. Kasi once na may data gathering na, madali na sa inyo yan. opo. Kung gusto niyo po ng update po sa paper namin, kung sakali pong Yeah, sure. pwede Okay naman po, gusto ko po yan. Thank you po. Thank you Yes, so much. ano po, capture time po tayo. Picture po. Okay po, For sige po. documentary po. Okay, thank you. Go, Jem. Wait lang. Shane, lipat mo sa Wala. ibang Wala yun. slide. Hmm? Yung PPT. Wala saan. Ayun. 1, 2, 3. Pero maganda yung ano niyo ha, yung thesis niyo. Maganda. Thank you po. Yes, Dami na po nagsabi niya. maganda siya. Sana po ma-defend. Maganda siya, maganda. Parang unique and ngayon ako ngayon ko lang siya na-encounter. Yes, na-encounter. Unique siya. Pinag-isipan talaga. Galing po kasi yan sa para pong ano yung multo mo, ganun. Pero since I know, Yeah. pag Oh, yung this is pressure so- kasi, meron po siyang negative Kaya Yes. ginago po namin, ginawa naming Opo. high Galing po sa expectation. multo. Tama. Nakanta po si Jem ng multo. Uy! Gusto niyo. Tama. Dapat may good way naman ng pressure, pero wag naman siyang super, alam yun na yun. Yan, dapat good pressure. Yes po, good pressure. Yung mamomotivate ka, hindi yung madedepress ikaw. Okay na Okay po. na, Jem. Picture Okay na. na. Thank you po ulit. Thank you so much. Congrats and good luck. Yan na Thank lagi you yung po, mamimili ng ma'am. chicheria. Thank you so much po. Okay, bye-bye. Good luck. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. Thank you po. Ingat po. Good God luck. bless po. Good luck. Yeah! Congrats, guys! Mag-picture tayo as lang. Anong tawag dito? Sa Friday ba may pasok tayo? Meron ata. F to F. Hmm. Magandang F to F kasi pagka online, di man nagsasalita yung iba. Hmm. Tatanungin yun kung ano yung gustong defense mode. Oo. Defense mechanism. Ang kaso, tingin ko, depende kay Prof yun kasi tayo lang mag-F nun kay Wait Doc. lang. Ready ko nang din yung Hindi. yung Mag-F to F siya. Hindi mag-F to F din siya. Di ba bukas walang pasok?
Or May may pasok, suspended ang F2F. online. Magkaklase nga tayo sa Kaya Wag nga. like, yung isa nga dyan, gumawa na ng journal, hindi pa nakapag-report yung group 7. Ako gumawa. Ay, Buti pareho nga sila. nakusap Hindi, sa ang amin. nilagay ko, ang in-explain Bago ko pa lang doon, mapasa. sabi ko, kasi Tuesday. Napasa mo na? Oo, ang nilagay ko doon, hindi pa Ano? nila, sabi ko, hindi pa nakakapag-report yung group 7. Ay, Ko doon. Pero, base sa, nila, assessment, ganyan-ganyan. binasya mo yung assessment. Kasi, may Wow. siya, deadline eh. Tuesday pa naman, Monday naman sila magre-report. Monday ba? Oo. Akala ko Tuesday yung post-site. What the heck? Di ba dalawa lang tayo tuwing Tuesday? Or Mga- Dep at Panitic? Pwede ko naman i-honest. Super else kayo ni Jem. Huwag na tayo, itabit mo na. Pero pwede Gemini. i-dagdagan ko na lang siya. Nilalamig na ako. Anyway, kailan tayo magte-thematic analysis? This week na rin. This week na rin? Oo, try natin man. Sige. Or pwede naman, hindi, maganda Hindi. Di ba ang... Hindi. Kunyari, ang name niya kasi, di ba, Maria Angelica Cabilis. Di ba, tas dot. Ganun. Nilalamig na ako. Hindi na ako sasama sa training. Next week, nasa concert ako. Sa linggo rin. Ano? Next week. Wala pa akong damit. Ba yan? Oy guys, may nag-good luck sa akin, Good Ano luck yan, daw baka? sa interview. Ay, Diri ka, Jim. Tama yan. Ay, hindi pala. Support nga pala ako dyan. ayan, tama yan. Kesa naman yung nakastuck ako dun sa sa isang tagal ko ng kausap. Parang bumata ka sa buhok mo, Jem. Cool. Parang bumata ka sa buhok mo. Ay, Ang gulo nga eh. malamang, ginanon mo. Hindi ba gulo pag ginanon mo yung buhok mo? Hindi, magulo rin yung kanina. Ano ba yan? Nag-notif sa akin yung susubuguran ko na nga siya. Ayoko na. Dinara ko na. Anyways, Oo. pag-uusapan? Wala na. Dito, yung Canva, huwag na muna masend kasi hindi ako naka-premium eh. Hindi naman premium ginamit doon yung element. Di ba? Hindi. Wala pa rin palang nakalagay sa ng e-search. Sige. Ako nga pala, Mamaya ako email ka pala, Yung no? sa informed consent pala ni Ma'am Kez. Wala pa pala Wala pa ba? nakalagay. Hindi siya. Oo. Oo. Sige, mamaya tawagin ko. Wala na. Tapos na tayo sa data gathering. Stop. Iko-close ko na rin yung G-form. Oo, tapos mag-inform tayo kay Doc. Good morning, Doc. Ngayon na lang ulit nag-chat sa GC. Sino ba kasama natin doon? Sina Wilfred ba gumagawa? Sila Akas nasa pilot pa rin eh. Palang, Oo. ang hirap nung kasi. Hamo, palitan na lang yung criteria. Ano sasabihin ko pala, ito po yung link ng informed consent. Ay, wala Pero na tayo okay. honorarium, no? Bali, ilan yung binigyan? Si Ma'am Chloe at Ma'am Dani lang pala. 3, tas yung isa 100. Ay, yung isa 100. Uy, hindi 3, 2 lang. Ay, hindi ba? Ay, Si Ma'am Flory hindi nagpabayad. Si Oo Ma'am nga pala. Chloe game. Si Ma'am Dani game. basta Ate Kish, hindi. nakalagay naman sa sa Good morning po, Doc Landy. financial report. Wah, Sa po, wala mo talaga Ito magre-report po ng pala financial. yung Anyways, magbabayad ako magbabayad tayo yung kay Jem. form. Magkano na? paano na? Sa Huwag muna. Oo nga. Huwag muna. Pahinga muna. Wala nang pera. Wala bang pera ngayon? Bali. Saka na yan. Saka na. Kahit sa Friday, di ako makapagbigay kasi Huwag muna. Pahinga muna tayo dyan. wala naman tayo. Hindi naman natin nagastos yung mga Oo nga, wala naman din nabawas. Okay na eh.
Ano yun? Ay, anong ibig, ano pala siya, ano lang update dun sa papel? Star papel. Ano papel? Ito. Di ba hindi naman tayo makaka-proceed pagka wala pa yung sa R&D? Pwede yan. Tayo na naman gagawa eh. Sige. Ang kaso, kailangan natin ng guide sa thematic kasi nalimot ko na din ano yung ano. Kaya ang sabi ko- Papakinggan natin yung transcription. Dami kong sulat eh. I mean, ngayon hindi. Ngayong araw. Pwede ilagay mo yung mic mo sa bibig mo. Ay, sorry. Isang papel lang ngayon na gamit ko. Kung man siya maintindihan masyado. Dinakonect ko lang eh. Kinabahan ako kanina. Alam mo yung pag nakikinig ka sa mga sagot nila, tapos kakabahan ka kasi parang walang connect sa study natin. Kasi pupush mo yung narrative nyo na. Hindi na ako bibili sa sa kabilang tindahan. Kasi nandun siya. Hindi, pero yellow, doon talaga ako nabili sa kanila pag yellow. Sa is. Bakit? Magiinom ka, no? Kanina nung sinabi niya, hindi talaga ako nagpo-focus sa academics. Eh. Ayun nga, simula pa lang. Kaya Pero medyo gumaan yung nung binanggit niyang nung grade 4 daw siya. Oo, biglang nagganap nga. Okay, pasok. Kaya nga Baka ang prayo niya lang talaga that time, hindi akad. Oo. Hindi Kasi na. kumbaga base kasi sa Tapos bigla na lang pagkakaintindi siyang ko, na ano. dahil kaya parang hindi siya more on sobrang leaning sa academics dahil marami siyang meron siyang other responsibilities tulad nga yun, 'di ba sabi niya nagtatanim siya, mga sa vulcanizing, mga kumaga ang dami nang ginagawa. Mas physical kasi siya. Sabi ko nga yun, paano short kung pala, ano? medyo distant pala siya sa ngayon. Parang Pero buti na lang yung sila. ating definition ng overachievement, hindi nga nag-focus lang sa ACADS, di ba? Ayos din naman. Pero may ACADS pa din naman siya. Late lang nagsimula, grade 4 na lang. I mean, hindi grade 1. Hindi ganun. Sunod-sunod. Oo. Nabahan ako kasi nung unang pagbanggit niya yung tinanong ko, yung grade 4 po ba? Kasi sabi niya, di ba, sa math pa lang din daw siya nag-excel. Doon lang siya nag-top. Kung sa math po ba kayo nag-top lang or overall? Kasi Medyo yun, like, nagulat din ako. Kasi syempre, parang expected na rin natin na pag yung passer ka ng board, di ba parang, siguro mula nung LM pa lang, kabog na sila LM pa lang, mag-aral. palong-palong na. pangit ko mag-notes yung nakaraan. Ito yung una kong mga notes ko. Ay, galing, naka-blur. Parang mayroong bawal pa ipakita, naka-blur. Japanese Alam, naka-blur na talaga. Ayun. Tignan nyo, like, wala siya sa line. Talagang nililista ko lang siya ng una. Aga mo. Tapos, Parang galit ka dyan. tapos yung sunod, meron na. Ang dami kong nasulat. Ay, gagi, hindi ko pa pala na-stop yung recording.